Kumusta po kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Grabe, napakarami pong nangyari sa mga nakalipas na araw. At hindi po natin nagawa na reaction video tong mga to. Dito sa video to mga kababayan, subukan po natin pasadahan yung mga nangyaring maiinit na issue sa ating bansa. Unahan na po muna natin itong siguro nasabi lang ni Tatay Digong yung gusto niyang humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, due to frustration po siguro dahil sa nangyayaring pambababoy ng ilang mga politiko sa ating saligang batas. Imagine, no, ay pagdating doon sa People's Initiative, pagbili ng boto, ay pagbili ng pirma ng ating mga kababayan, hindi po malaking issue ito para dito sa mga congressman na to. Kagaya lamang nito si One Rider Party List. Ngayon, yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao, uminit ang ulo kasi binababoy ang ating saligang batas. Pero itong mga congressman na to, okay lang sa kanila. Walang problema kahit bumili pa. Lumikom pa sila ng lagda para sa People's Initiative sa pamamagitan ng pagbili ng pirma. Kaya siguro naisip ni Tatay Digong na paano kaya kung humiwalay na lang ang Mindanao sa Pilipinas? Siguro due to frustration na yon, saka sa pambababoy na ginagawa ng mga politiko na to. Ngayon po itong mga congressman na to, nag-react po sila dito doon sa sinabi ni Tatay Digong na humiwalay itong Mindanao. Pero pagdating doon sa usapin ng pagbibili ng lagda para sa People's Initiative, tahimik po itong mga itong mga politiko na to. Sabi po nitong si One Rider Party List, One Rider Party List Rep. Rogie Gutierrez has expressed his opposition to the call of former President Rodrigo Duterte and former Speaker Pantaleon Alvarez to separate Mindanao from the Philippines. Yan na nga ba ang problema dito sa mga aliporis nito si Speaker Martin Romualdez? Talagang pagka may pagkakataon para mag-epaliga nga, may pagkakataon para makapagpapansin dito kay Speaker at dito kay Marcos Jr., gagawa po sila ng paraan. No? Kagaya na naman itong One Rider Party List na to sa mga hearing, talaga pong makikita po natin yung sobrang pang-epal ng congressman na yan. Kaya tayo mga kababayan, ikakampanya natin sa mga susunod na eleksyon, yung One Rider Party List na po na yan, huwag niyo pong iboto yan. Huwag niyo pong iboto yung party list na yan. Nakita po natin kung gaano ka-arroganteng magtanong, gaano kayabang itong party list nitong representative nitong One Rider Party List. Buti pa kasi Busitas, medyo cool lang siya. Pero ito sobrang angas po. Ganito po yung level niya, di ba? Suarez, tapos Gutierrez. Ganun po, yung tipong pagdating sa payabangan sa pagtatanong dyan sa House of Representatives. Sila po dalawa nagtatagisan dyan. Ayun naman po mga kababayan, itong si Senator tuloy. Hindi ka pa kasi ganun kagaling sa pagiging congressman. Itong mga kababayan natin, porket apelido, Tulfo talaga. Kaya naman po mga kababayan, sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na eleksyon, maging po tayo, kilatisin po natin na maigi yung mga ihahalal natin. Sana sa mga susunod na eleksyon, natuto na po tayo sa nangyari dito kay Marcos Jr. Nakita niyo naman po mga kababayan kung gaano kalaking mga kapalpakan ang pagkakahalal nitong si Marcos Jr. dahil nagkamali po tayo noong 2022 presidential election. Ngayon po mga kababayan, nangyari na nga, nabudol na nga tayo. Pero kung ating titignan po, itong si Erwin Tulfo, nangunguna po yan sa mga survey. Pero makita po natin kung gaanong pag-iipal ang ginagawa niya at pagpapasipsip dito kay Martin Romualdez. Diba? Ngayon, galing na po mismo sa bibig nitong si Erwin Tulfo, sabi po, House Deputy Majority Leader AXIS Party List, Rep. Erwin Tulfo will be the first to tell you that he still work in progress when it comes to his job as a congressman. Ayun po mga kababayan. Tapos yung mga kababayan natin, siguro yung mga kinukuha nila dito sa mga survey, senatorial survey, yung mga hanggang ngayon nabubudol pa rin itong si Marcos Jr. Nangunguna po yan, yang si Erwin Tulfo sa mga senatorial survey. Sa kabila ng pag-amin niya, maging mapahanggang sa ngayon, work in progress pa rin siya at natututo sa kanyang trabaho bilang congressman. Tapos gusto pa siyang gawing senador ng ating mga kababayan. Ano ba yan?
Tapos nag-e-expect po tayo ng pagbabago. Nakita naman po natin kung paano mag-epalyad, magpasipsip at kung halata naman talaga po nagpapasipsip kay Speaker Martin Romualdez. Tayo very disappointed po tayo dito sa politiko na to, dito kay Erwin Tulfo, sa mga tinatayuan niya dyan sa House of Representatives. Sabagay, di na rin naman po natin siya masisi dahil nga pagka kinontra mo ang kagustuhan ni Speaker dyan sa House of Representatives, matatanggalan ka ng budget, kakalkalin yung mga budget na ibinigay sa'yo, tatanungin kung saan mo dinala yun. Gayong pwede naman silang pumunta sa COA at kung merong mga red flag dyan, pwede ka naman sampahan ng kaso sa ombudsman. Pero hindi ginagawa. Kagaya ng ginagawa nila dito kay Congressman Pulong, puro intriga lang, ilabas sa media, 51 billion, saan mo dinala Pulong? Pati kayo magpunta ng COA, pati kayo magpunta ng Davao, tingnan nyo kung saan napunta doon. DPWH, puntahan nyo yung mga ahensya ng pamahalaan na pinaggamitan ng 51 billion na yan, pero ilabas nyo sa social media, sa mainstream media para pick upin ng ating mga kababayan at magkaroon ng agam-agam sa kaya dinala ni Pulong Duterte. Ganyan po maglaro yung mga politiko. Ngayon kung kayo po naniniwala pa rin po kayo doon sa mga ganong klaseng maniobra, galaw nito mga politiko na to, nakakalungkot man po, pero ako na po mismo magsasabi sa inyo, mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin po kayo natuto sa nangyari sa atin noong 2022 presidential election. Ngayon naman po mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, ito pong kulay asul na Bugatti Chiron na to, pinapahanap po meron pang cash reward for info. Kung sino man po ang nakakita nitong napakamahal na sasakyan na to, 160 million po mga kababayan ang presyo niyan, 165 million. 165 million peso. Malamang sa malamang ipinasok po yan, inismagad papunta dito sa ating bansa at hindi na-issuean ng kaulang mga tax. Kaya kailangan hanapin to. BOC, intensify search for blue Bugatti Chiron. Reiterates cash rewards for info. Ayan mga kababayan, kung alam nyo po ang lokasyon nito, makipag-ugnayan lamang po kayo sa Bureau of Customs. Grabe. Ayun mga kababayan, dito po sa bahagi ng video natin na to, papakinggan po natin itong report kaugnay nga. Konektado pa rin po doon sa tinura nitong si Tatay Digong na dahil siguro sa galit, nasabi niya na hihiwalay ang Mindanao. Hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Tingnan po natin kung ano mangyayari dito sa usapin natin na to. Pero dito sa issue na pero sa atin mga kababayan, malabo pong mangyari yun. Hugot ang ideyang ihiwalay na lang ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Ayon kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, posibleng ang pagkadismaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa magulong politika sa bansang dahilan kung bakit mas maigi na lang na magsolo ang Mindanao. Narito ang balita ni Valde Vinagracia. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa panawagang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas sa ginanap na Philippine Constitution Day nitong Huwebes. Ayon sa Pangulo, ang naturang hakbang ay labag daw sa saligang batas. Pero ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panayam ni Attorney Sal Panelo sa isang radio program nito sa DZRJ, it's not under the Constitution. It is outside the Constitution because magsisid ka na. It is based on the right of the free will of determination of the people. nilinaw rin ng dating Pangulo na wala itong layong makipagyera. They thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Naniniwala naman si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na ang sabi siguro ni Tatay Digong, gusto yung guluhin na usapan, sige guluhin na natin. Darang lamang ayaw nyo tumigil dyan sa ano na yan, People's Initiative. At kung ano-ano nga gusto nyo bagawin sa ating saligang batas, guluhin na natin, sige. payag ng dating Pangulo ay bunsod ng pagkakadismaya nito sa isinusulong na kontrobersyal na People's Initiative.
Ang panawagan naman po ni dating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte, talaga naman pong yan ay expression of, kumbaga, hopelessness. Dahil ang gulo-gulo ng mga politiko dito sa Maynila. Anong ginagawa ng mga magugulong politiko sa Maynila? Tinatangkang baguhin ang saligang batas sa pamamaraan na nagpapakita na walang respeto sa saligang batas. Kaugnay naman sa posibleng pagpapanagot kay FP or RD sa kasong sedition, sinabi ni Attorney Roque, Ngayon po ay ideya pa lang. Kaya po nagtataka ako dun sa mag-amang Romualdo, bakit sinabi na sedition na yan? Wala pa po yan sedition. Yan ang ideya na kinakailangan pa rin talakayin ng taong bayan at magkaroon ng debate para riyan. No? Yan po talagang dahilan. Kaya meron tayong demokrasya. No? una nang nagpaalala sina Camiguin Governor Xavier Romualdo at Camiguin Representative Jordin Romualdo na posibleng maharap ang dating Pangulo at ang kaalyado nito sa kasong sedition dahil sa panawagang paghiwalay ng Mindanao. Naniniwala naman si Roque na maraming hindi papayag na mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas sa oras na magkaroon ng botohan para rito. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News. Labag naman daw sa konstitusyon ang ideya. Ayun mga kababayan, no? Kasi pagbobotohan po yan eh. Kayo po mga kababayan, sang-ayon po ba kayo doon sa gustong mangyari? Kasi kung tatanungin natin mga taga Luzon, talagang hindi po dyan. Yung iba wala sigurong pakialam, yung iba hindi sila pabor dyan sa idea na yan. Pero kung tatanungin po natin yung mga taga Mindanao, baka yung mga taga Visayas man, malamang karamihan sa mga yan babaling sila na hahayaan nila ang Mindanao. Hahayaan po nila. Marami pong papabor na taga Mindanao dyan at Visayas. Dyan sa na yan. Dyan sa ideya na humiwalay ang Mindanao. Yarin lamang na hindi nyo kami respeto dito. Binababoy nyo yung saligang batas natin. Binibili nyo yung lagda ng ating mga kababayan. At kayo na lang ang nagbibida-bida dyan sa pamahalaan at hindi kami nabibigyan ng boses, mas maigi humiwalay na kami. Ganun po mangyayari dyan. Pero kung tayo tatanungin, siyempre depende kung paano po nila ilalatag yan. Kung maganda naman at iwan po natin, tingnan natin kung mga development dito. Pero malabo po talaga mangyari paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Malabo po. Ang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Sigurado raw na hindi uusad na sabing panukala dahil tulad niya, maraming Pilipino ang tutol dito. Narito ang report ni Creslin Catarong mula sa Malacanang. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagtutol sa paghihiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas. Sa kanyang mensahe sa Constitution Day, nagpahayag ng kumpiyansa si PBBM na ang panawagang ihiwalay ang Mindanao mula sa iba pang bahagi ng Pilipinas ay tiyak na mabibigo. Umapila naman ang Pangulo sa lahat ng mga kinauukulang individual na nasa likod nito na tigilan na ang naturang panukala dahil labag-an niya ito sa konstitusyon. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Tinawag pa ni PBBM na isang kalokohan ang nasabing hakbang, sabay iginiit na hindi niya ito papayagan na mangyari. Nabanggit din ng Pangulo na ang mga lider na anya ng BARM ang tumatanggi sa panawagang paghihiwalay ng Mindanao. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay President, pwede tigilan mo yung kakabagong Pilipinas mo. Kakabwis pa ng bagong Pilipinas. Ano ba ibig sabihin ng lumang Pilipinas? Ano bago sa Pilipinas mo? Ano yung bago sa Pilipinas mo? Maliban sa mga kapalpakan na ginawa mo sa ating bansa, Petrang Garapata pa. Please, tigilan niyo po yan. Yaang bago-bagong Pilipinas. Wala pong kakwenta, walang kadating pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Our Constitution calls for a united, undivided country. It calls for eternal cohesion. For this reason, unlike other constitutions, there is nothing in ours that allows the breaking up of this union, such as an exit provision. Inihayag naman ni PBBM. Ang tanong, kaya mo ba sabihin nyo na di nagbabasa? Yan kami nabudol yan yung pinambudol mo Walang kumpay nakabasa ng basa, walang kakwenta-kwenta mga... Bigyan mo kami ng speech, Marcos Jr., yung hindi ka nagbabasa.
Kasi ang dating lahat na lang meron kang ghostwriter eh. Hindi naman nanggagaling sa puso mo yung yung mga sinasabi mo eh. Kaya pagka sinabi mo sa speech, hindi mo naman naaalala pagkatapos mo sinabi kasi hindi naman talaga ikaw nag-isip niyan. Ibang tao nagsulat yan. Ang layunin ng administrasyon na ipatupad ang mga prinsipyong nakasaad sa konstitusyon, magtaguyod ng mga reforma para sa kaunlaran at isulong ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Samantala, nanindigan naman si Pangulong Marcos na hindi nito tututulan ang pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas. Aniya, ang isinusulog na reforma sa konstitusyon na limitado lamang sa economic provisions ng Basic Law ay naglalayong palakasin ang ekonomiya ng Pilipinas. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Our bicameral Congress and our built-in system of checks and balances are wonders to behold. Pahayag pa ng punong ehekutibo, patuloy na gagawa ng hakbang ang administrasyon upang makaakit ng mas maraming dayuhang pamumuhunan. Ito ay sa layuning makamit ng bansa ang ambisyong upper middle class income status pagsapit ng 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News. Maugong pa rin ang balitang ipaaresto ng international. Ayan, isa pa po yan, pasadahan po natin. Yan po yung mga maiinit na balita na talagang nag-ingay sa mga nakalipas na araw. Yang napabalita na aarestuhin na itong si Tatay Digong. No? Criminal Court o ICC, si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay na rin sa sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Pero si Attorney Salvador Panelo kinontra mapahayag ni Carpio at sinabing malabong pumayag si Pangulong Bongbong Marcos na maaresto si dating Pangulong Duterte dahil alam niyang labag ito sa batas. Narito ang balita ni tayo naman na yung malabo na yon hanggat hindi nilagay in writing wag po tayong maniwala dito kay Marcos Jr. No, mahirap pong paniwalaan Sara Santos. Malabong ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng maugong paring balita na may warrant of arrest na para dito. Giit ng dating Presidential Chief Legal Counsel, labag daw ito sa saligang batas. I don't think the President will do that because ang posisyon niya nga, bulat sa poll, ay walang jurisdiction. Sinabi niya na that internal intrusion, insisted attempts of the ICC to come into our prosecutorial and judicial system is a threat to sovereignty. So pag ginawa niya yon, o edi kinakain niya kanyang mga salita. And that could be a violation of the Constitution. Because if you're going to implement something that threatens the sovereignty of this country, then you are violating the Constitution. And I do not think the PNP or a police officer who knows his oath of office will follow an unconstitutional or illegal order. Nauna ng kinontra ni Attorney Panelo ang sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na obligado raw ang Pilipinas na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Pero ang problema, palagay ko, yung hindi masyado nag-research yung mga naatasan dyan sa Korte Suprema. Matatanda ang sinabi ni Carpio na dapat pa rin daw makipag-cooperate si dating Pangulong Duterte sa ICC kaugnay ng drug war para maipresenta nito ang kanyang panig. Iginiit ni Attorney Panelo na ang posibleng pakikipagtulungan ng bansa sa ICC ay may kaakibat na kondisyon. Habang totoo na ang miyembro ng ICC kahit na kumalas ay obligadong mag-cooperate after the effectivity ng kanyang pagkalas, meron pong kulatilya. Ang kulatilya o kondisyon bago tayo maobliga o bago ang isang miyembro estado ng ICC, kinakailangan nasimulan na ang formal na investigasyon kaugnay po doon sa reklamong merong krimen against mankind, humanity o genocide. Pero wala nga po.
Buwan ng Marso taong 2019 pa formal na kumalas ang Pilipinas sa ICC at naging epektibo ito matapos ang isang taon. Sinabi ni Attorney Panelo na humingi ng permiso ang Special Prosecutor ng ICC kung maaaring simulan ang kanyang investigasyon, ngunit ito'y matapos na ang formal na pagkalas ng Pilipinas. Pag-aaral nila whether or not ICC has jurisdiction over us. Kasi yung lahat ng miyembro ng ICC, bago po makapasok, kahit na miyembro ka, kailangan meron din pong kondisyon. Papasok lang sila kung number one, walang kakayahan ang miyembrong estado o bansa na ipatupad ang kanilang sistema legal. Meaning, pag wala silang kakayahan, hindi nila ma-prosecute, mauusig yung mga pinaghihinalang nagkamit ng krimen. At kahit na merong kakayahan, kung ayaw nilang ipatupad, pwede rin silang pumasok. Yung kung kondisyon yung pinag-aralan muna nila, that was the preliminary inquiry whether the principle of complementarity exists. Alam po yung principle of Ayun na nga no, mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat. Halina't ng Pilipinas.